Network Entertainment. May maipapayo ka naman ba, Coach, sa mga riders na sanay sa super high-tech bikes at gustong sumubok ng analog bike? May maipapayo ka ba para sa kanila? Mag-iingat na lang sila. Ano ba mangyayari? Diba? Parang ingat na lang kasi alam nyo naman, pag-analog, di ba? Oo. Parang sinabi mo, you're on your own. Parang gano'n. Galingan mo na lang. Kaya ingat ka na lang. Galingan mo. Ingat ka na lang. What's up mga katunay? Welcome to another episode ng Tunay na Rider. Kung napapansin nyo, no, meron tayong napakakisig na guest for today's show. Alam ko, cute. Okay, pwede naman. Pasok pa rin. At dito sa show na to, pag-uusapan natin ang topic na medyo pinagdedebatihan na to ng maraming riders, no? Do smart bikes create dumb riders? Kasi 'di ba, Coach? Technology. Kumpara dun sa nung araw, nung kayo. Kabayo lang ang time nyo, 'di ba? Hindi, ang ibig sabihin kasi yung mga motorsiklo nung araw, ang traction control mo ito. Ang ABS mo ito. Parang diba? Sinasabi mo na everything is manual. Ikaw mismo ang nagko-control. Ikaw mismo ang nagko-control. So, ayun. Sarili mo. Mm-hmm. So, yun yung difference nung dati tsaka yung ngayon. Coach, pakilala ka naman. I know you don't need any further introduction, pero para sa mga nanonood, go ahead. Mga talent scout. Mga talent scout. Malista, booking. Siyempre, no, joining us tonight is Coach Toto Villanueva. Magpapakilala pa siya. Me, your boy, King Senko and Buck Pago. Coach, tell us a little bit about yourself, your riding life. Of course, I'm Toto Villanueva. I'm one of the BMW riding instructor. I've been doing this siguro for the last mga 15 years so wow. On and off so been training also locally and internationally. Okay, ibig sabihin, Coach, nag-training ka and na-certify ka sa BMW in Germany. Ako mismo, naging estudyante ako ni Coach Toto, both road and off-road. Magkaklase kami ni Buck doon sa off-road. Coach, makukwentuhan mo ba kami o makakapag-cite ka ba ng ilan sa mga technology na usual nakikita sa mga motorsiklo ngayon pag bumili ka? Yung parang usual na, pag bumili ka, standard yan. Ngayon, yung very standard is, of course, yung alam natin na which is yung ABS. So ano nga ang ABS? That is what you call yung anti-lock brake system. Yun yung nila na nagiging standard na to all the bikes right now. And also yung isa pa which is yung traction control. So ngayon kasi pair na sila. Okay, anti-lock, ibig sabihin nun hindi maglalak yung hindi siya maglalak. Oo. So pag na-feel nung bike na magsislide na siya or magsiskid na siya, ang gagawin ni ECU is to release the brake pressure para umikot siya, yung gulong. Para kasi, once na nag-lock kasi yung wala na tayong steering, wala na tayong direction, wala na tayong control. So para magkaroon tayo ng control, we need yung parang tinatawag nila, gumugulong yung gulong natin. So yung kagat nung ABS, hindi siya steadying ganun? Parang binibitaw-bitawan niya? Binibitawan niya. Yun yung actually old technology. Kasi yun nga, yung ABS nga ngayon, ang kagandahan ngayon, hanggang ngayon, dinidevelop pa nila. Papino ng papino. Which is, the ABS technology started yan, mga 80s pa. Pero nakikita nyo ngayon, yung development nung ABS ngayon, gumaganda until such a way na hanggang ngayon, dinidevelop pa rin nila. Para mas maganda. Patuloy pa pala, no? Ngayong na-determine na natin siya, ano naman yung traction control? Anong kinaiba nun? So, traction naman is, yan naman yung kabaliktaran naman ni ABS. So, if an ABS is, it's an anti-lock,
Si traction control naman is anti-wheel Anti-skid. spin naman. Mm. Yun naman yung difference na para hindi ka naman mag-wheel spin. Or, So yun naman, karamihan naman yun, nasa likod naman siya. Mm. Which is, yun yung rear wheel natin. So doon Okay. tayo nagkakaroon ng wheel spin. kasi, Ano yan eh, parang kung ang ABS mo, nasobrahan ka sa brakes, yung ano naman, yung ano yun, traction 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 control, control, nasobrahan ka sa throttle, hotel. papatayan ka niya ng power. kakat off niya. Oo, kakat off. Ibig sabihin, less chance na mag-wheelie Mag-wheelie. taking off. At saka, mag-ano siya. Mag-slide. Mag-fishtail, mag-slide, mag-fishtail and everything. Mm. Kasi, it's the same way na nagla-lock yung, same principle din niya pag nag-lock yung wheels mo at saka nag-wheel spin. Mm. So, ibig sabihin, pag nag-wheel spin, wala ka rin traction. Okay. Ayun, yun pala yung mga yung dalawang technology kamo coach na common na sa mga motorsiklo Ngayon, ngayon. nagiging common na. Syempre, bukod pa yan dun sa mga technical sa makina like EFI, ride modes, ganyan. Oo. So, iba pa yon. Okay. With all those common technology, pag-usapan naman ngayon natin yung mga advance. Kasi BMW, for example, laging yan, di ba? Tsaka si Ducati. Load sila ng load ng Yes. bagong technology So, every year. Every year. Ano naman yung advance na sa site mo, coach, na nakita ng market in the last 5 years? In the 5 years, one, yung yung electronic suspension. Mm. So, nagkakaroon na tayo ng electronic suspension at saka nagiging standard na rin kasi ngayon yung tinatawag natin na nag-auto blip. So, quick shift assist. Oo. Quick shift na yon. Sleeper clutch. Sleeper clutch, shift assist ang ano. So, Dati kasi ginagamit lang yun sa karera lang. in the old days, pagka road bike, mag-downshift ka o magdadagdag ka, Magka-clutch clutch ka muna. Clutch in, then shift, and then clutch out. Release. Oh. So, ganun yung sistema niya. Ngayon, Ngayon kasi, hindi mo na kailangan siya ng clutch. tapa ka na lang. Tatapak ka na lang kasi nag-auto blip na rin siya. Nire-rev match Pati na yung rin boom. niya. Yes, oo. Hindi ka na rin magbabago ng throttle Hindi na. position. Kung Nakaganon baong ka, na. baong Oo, ka na. ganun na yun. Okay. So, it lessened yung ginagawa ng rider. Yung effort ng pag-iisip nun. Isip mo, yung ginagawa mo, nalilesen na. Okay. So, How about yung mga adaptive cruise control, radar? Can you tell us a little bit about those? So, ngayon kasi, Pakomplikado ng pakomplikado to. medyo Oh, complicated technology. na ngayon. No? Yung technology kasi ngayon, medyo nagiging complicated na. So, yun yung na ngayon, yung this year, ang naging setup nila ngayon is lumalabas na yung mga radar system. Which is dati walang radar system. So, this one, yung radar system, it detects kung may tao or may sasakyan sa harap mo and also doon sa rearview mo. So, nade-detect niya na. So, halimbawa, naka-cruising tayo, NLEX tayo, no? Bumagal si rider sa unahan ko. So, that's another technology. Yung isa kasi, it only detects. Ngayon kasi, meron na tayong tinatawag na adaptive na. So ngayon, yun na yung sinasabi mo, na pag bumagal ka at alam niya na yung nasa harapan mo mabagal, mag-a-adjust siya to the same speed na nasa harapan niya. Okay? Para yun naman, hindi mo rin siya mabangga, hindi mo siya abutin. Ganun na pala katalino yung mga Ganun na motorsiklo katalino ngayon. yung mga ngayon. So, pag overtake ka naman siya, or kunyari, tatabi na yung motor, pag tumabi na siya, magre-resume siya ngayon. I-resume niya yung speed na nakaset na gusto mo. Kunyari, at 80, magsispeed up. Babalik ka doon. Babalik na siya to 80. Okay. Ano naman yung coach, yung technology ng mga ride modes? Kasi almost mga adventure bike, di ba, pagka na lalagay mo na sa rain mode, off-road, road, track. So hindi lang ngayon kasi yun yung maganda dito ngayon kasi may mga riding modes na tayo. Not only for adventure bikes, pero kahit yung mga street bikes. Inadapt na rin nila yon. So lahat na yon, normally, ang meron dyan is the rain mode, yung normal, sport mode, and yung bago ngayon, which is, yun na, may enduro na. Which is ginagamit na for off-road na. Huwag natin kalimutan yung economy mode. May economic pa. Yung matipid. Oo, Matipid. maraming ano dyan. Matipid Maraming yun. taga-tanong na, malakas ba sa kasi? Oo. Doon tayo sa economy mode. Mag-economy ako. Pero actually, ang tingin ko doon kasi,
binibigyan ka lang niya ng guidance. Na, kailangan mo na mag-upshift. Kailangan mo na mag-downshift. Yun lang yung inaano niya. Kaya makikita mo yung pag naka-economy ka, very bright yung ano niya. How about nagpapapansin siya na ano. How about yung power delivery nun? Binabago ba nung engine yung bigay? Binabago din. Mas mas banayan. So, yung depende sa mode na isi-select mo. Kung rain mode, it gives you more sensitivity. So, in a layman's term, sensitivity siya nung traction control and yung ABS mo. So, ibig sabihin, ma-jerk mo lang ng konti ganyan. Kasi pag na-jerk mo yun, na siya agad. kasi madulas, ika-cut off na. So, alam niya na nag-wheel spin. Right. So, until yon pa-sensitive ng pa-sensitive or less sensitive. So, from rain mode, which is sensitive, to the road, which is, kunyari, nasa gitna siya, all the system nasa at peak siya. And then from enduro naman, kunyari pag nag-off-road ka, iba rin 'yon kasi iba rin yung gusto ng bike pag nag-enduro ka. Sa mga sport bike, I could imagine pagka nag-track mode sila o race mode. Yes, oo. Yun na yung so very minimal lang yung kung meron man, very minimal lang yung interference na nanggagaling doon kasi they need all the power. So ang layman's term doon para maintindihan natin what is yung mga mode na yon, hindi niya kina-cut off masyado yung horsepower. The horsepower is still there, pero kasi yung sensitivity kasi nung ABS or yung traction control. Okay. Kaya feeling natin humihina kasi nag-i-interfere na yung ECU pala lahat to. ECU na lahat. Okay, coach, ngayong alam na natin yung yung basic and advanced set of technology na kinakabit sa mga bike. Anong nakikita mong advantage nito para sa mga rider, old and new? Halimbawa, last year ka lang natutong mag-ride, nag-big bike ka na this year. Anong advantage nun para sa'yo? Syempre, may mga older riders din. Diba? Ano yun? Yan yung tinatawag natin na yun. Syempre, naman yan all the manufacturers do that for the safety of the riding, yung mga riders. Yun parati nilang iniisip. Okay. So, yun yung tawag natin na those technologies are rider's aid. Yeah. So, it is an aid na tumutulong para dun sa mga rider. Okay. So, instead na they do it manually, they let the system work. Okay, para kumbaga alagaan yung rider mid-ride, less na yung iniisip mo. Focus ka na lang sa daan. Kaya nga, parang 40% of your riding nabawasan na nung kasi you have that safety feature na. Yung rider's aid mo. Kayong dalawa, coach kayo obviously. Sa mga sessions nyo ng training, part ba yan ng tinuturo nyo kung anong gamit ng bawat technology nung nasa bike? Siyempre, kasi kailangan mong ma-maximize yung paggamit ng bike mo. So, dapat lahat ng modes, lahat ng options, lahat ng aid na meron yung bike mo, dapat naiintindihan. At alam mo gamitin. Tinuturo talaga. And then, sa kasi, we let them feel. We let them feel of what is the difference of that technology. Oh, grabe, coach. Kasi hindi mo siya everyday na it's on that training sessions lang na you get to feel that kasi it is a controlled environment. Narinig ko na naman sa yung let them feel. Nung sa road, sa Carmona, may sinisipa na si coach. Isipin mo aangatin kanyang 100 kilometers per hour. Tapos may sisipain na cone sa harap mo, kailangan yung reaction mo. So yun naman, it's just the reaction. Pero we do that also para yung, let's say, balik tayo dun sa yung emergency brake. So we let them feel kung ano yung ABS. How the ABS works. Kasi ang dami alam ko yung ABS, alam ko, pero siguro 70%, 80% ng mga riders, hindi nila alam how it works and ano ang feeling nung pag nag-activate yung feature na yun. Kaya nga, when we do training, yun yung pinaka-highlight ng training. It's how you do yung emergency stop. Okay. Para makita mo yung difference yung with ABS and without the ABS. Yeah.
Okay, curious lang, Coach. Ikaw rin back, tanongin kita. Ilang taong ka naman nagra-ride? Maiba lang Walang ng ganyan. konti. Change topic? Hindi, kasi yung tanong ko, kumpara nung earlier days, let's say 20 years ago, less na ba yung nagiging aksidenteng nakikita niya with the use of all these technology? Parang mahirap yata i-quantify kasi Without data. less din naman yung may motor dati. Iba ngayon. Ang daming motor ngayon. Dati, pag umupo ka sa EDSA, mabibilang mo lang ilan yung mga motor na dumadaan eh. Yeah. Ngayon, Mas marami yung motor. hindi mo na alam kung ilan na yung dumadaan. Alam mo ba, funny, dati pagka na-traffic ka sa stoplight, di ba, parang puro kayo kotse dun sa unahan. Yes. Ngayon, less than 1 minute into the red light, puro motor na. Puno na ng motor. So, mahirap i-quantify yung regarding yun. Huwag naman yung accident, pero yung number of having that, kasi iba yung panahon noon. And mas marami talaga yung nagmumotor na ngayon. Pero kung ang tanong mo is nakakatulong ba talaga yung mga rider aids in terms of safety, for sure, yun? Malaking tulong talaga yun. Lalo na sa mga bago. Sayang naman yung ginagastos ng R&D. Kung hindi nakakatulong. At saka binili mo yan, might as well gamitin mo. Hindi naman. Actually, hindi. Hopefully, wag mong magamit. For example, yung diba? ABS. Kasi kung nag-ABS ka, ibig sabihin, something wrong. Something wrong. Brakes mo. Lagi kang coming in the corner too hot, pepreno ka ngayon. Pepreno ka ngayon, so it activates. Actually, kung nandun ka lang sa parameters na sinusunod mo yung speed limit, hindi ka aggressive sa pag-accelerate, hindi ka aggressive sa pag-brake, hindi naman mag-a-activate yun eh. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. Huwag niyong susubukan. Pero, it's dapat nice to have. Just kailangan mo, just in case, nandiyan siya. At saka mag-training, no? Para nafe-feel mo yung... ngayon kasi, with kasi ang difference kasi ngayon, yung mga riding, kasi natin from before. Dati kasi we train, sabi nga natin, we train on our own. Tsaka matagal na tayo nag-ride. Ngayon kasi, ang dami kasi yung mga naisip lang nila, gusto ko magmotor. Yung years kasi ngayon, people are so aggressive na ngayon. Na minsan nga parang, ako nga hindi ko ginagawa yan. Ako ginagawa niyo yan. Parang ganon. So, a lot of na very adventurous na yung mga tao ngayon. Naka-experience ako ng ganyan personally, Coach. I was sitting at a UCC coffee shop somewhere in Makati. Nakarinig ako ng like 2 younger guys, naghanap lang sa marketplace, never nagmotor. Trip lang nila. Nakakita ng mura. Uy, trip subukan natin. Ito, ganito. Kasi nagiging uso, nagiging Kaya nga, ngayon, this past few years, makikita mo na yung marami na yung nagbebenta. Kasi gusto nila nag-trial lang dahil hindi pala nila. Mas masarap pala mag-kotse, may aircon. Yung mga tumesting lang. Domestic lang. Well, because of the pandemic. Parang ano kayang feeling na mag 1,000cc inline 4? O ano kayang feeling mag-boxer? So maraming mga haka-haka dyan kung bakit maraming nagmumotor ngayon. Hindi lahat yon wants to ride a motorcycle. Hindi katulad dati, talagang gusto mo magmotor. Na ultimo, itatakas mo pa yung motor. Ngayon, dati nga, malimit na yun. maghahanap ka pa talaga. Kasi wala ka naman mabibilhin. Nung panahon mo, di ba, tatakas mo yung motor. Oo. Diba? Tatakas mo, makapag-motor ka lang. Ngayon, pwede ka na mag-load. Nakakaano ka ba na? Yung mga bata, tinatakas nila yung motor. Hindi na, madalang na yung ganun. At saka Coach, games na lang sila. At saka dati, Coach, yung mga motorsiklo, puro imported, may mileage na galing ibang bansa. Hindi, kasi naman, yun naman, wala naman kasi mga importers ng mga bikes noon. Ngayon, so everything, walang seller. So lahat nun are all gray market. So yun yung natin. Hindi katulad ngayon, kahit anong brand, price range,
displacement, Meron kami. andyan na. Mm. And it's brand new. May dealer, may importers, and everything. Service. Kaya madali nang bumili ng motor ngayon. Mm. Okay. With all these accessibility sa technology and sa motor mismo, ang dami mo ng pagpipilian, anong nakikita mong advantage nito, Coach, para sa riding community in terms of skill level? Kasi yun nga yung topic natin, di ba? Nakakapag-create ba to ng, ng dumb riders? Yung mga... In some cases, it can. Lalo na pag, it only creates dumb riders. It's because they don't understand riding, and also they don't understand yung technology na binibili nila with the bike. So akala nila nagmumotor ka lang. Ganun yung feeling nung Kaya yung iba nagmumotor lang. Motor lang sila ng motor. So yun yung downside, no? Yun yung downside, itatanong ko rin kasi sa iyan, Coach, eh. Yung downside pala nun, parang hindi mo na gaano pinag-iisipan yung ginagawa mo? Yes, hindi mo na pinag-iisipan yun. Kasi nga, lalo na pag alam mo na, may ABS na to, so alam ko na to. Sasaluhin may ko traction naman control na to. Electronic na suspension nito. Ngayon, bumababa, tumataas na. So, ang gagawin mo na lang, ride ka na lang. So, pagdating mo dun sa normal, which is mga analog bike o yung mga ang hirap na magmotor. Bakit, Coach? Walang pinagkaiba yan when you are driving a automatic and a manual transmission. Na kotse. Mm. Sa experience mo, ano usually yung na-encounter ng mga nasanay sa technology na tatalon bigla sa isang analog na motor? Yung riding style. Ayaw nila. Yung riding style nila, iba. Kasi na sila, nagiging aggressive. Very aggressive sila when they are riding yung technological na bike to a analog bike na So pagdating nila doon, they're thinking na yung bike nila aalagaan pa rin sila. Aalagaan ka pa rin nung So nagiging aggressive sila. Hindi sila nag-adapt na, teka muna, ito analog bike to. So wala itong ganito, walang ganyan. Ang nangyayari kung ano yung manners mo dun sa paano sila mag-ride on the current bike, ganun din sila mag-ride. Okay. So nagkakaroon tayo ng aksidente, nagkakaroon tayo ng... Di mo napapansin minsan, aggressive ka pala sa throttle. Na dun sa magandang bike, maski gaano ka-aggressive ka mag-throttle, controlled lang. Controlled ng bike. Ganun yung Pag lumipat ka sa mas manual or analog na bike, in-apply mo yung same manner nung pagdadrive mo, mag-wheel spin ka. Sisemplang ka. Or magwiwili ka, mawalang kang control, bangga ka. Yun pala yun. Maraming mga na nagwiwili or kaya nagsaslide. It's because naglalak yung nila. Sanay ka dun sa may ABS na hindi mo alam na you have that technology. Kasi ngayon hindi na nila pinaparamdam na nangyayari na pala, umiilaw na. Sobrang seamless. Seamless na ngayon yung mga ABS or ABS ngayon. Dati kasi parang mechanical na they let you feel na it's working. Tumutunog pa nga naman kasi. Pak. O kaya yung nagpalsiting. Yung mga traction control, di ba? Parang nagki-click yan. Tsaka namamatay. Akala mo na nasisira Kasi parang on-off Oo. Ngayon, hindi mo na maramdaman yun. Galing, no? Ganun na pala yung naging progression ng technology. Pero yun na nga yung sabi mo, Bak, nasisira. Na-include ko lang dito sa question natin. What if itong mga sensors na to na nag-aalaga sa'yo sa bike, nagkakaroon ng sira? Nararamdaman ba ng rider yun mid-ride kung may sira sa mga technology? Either nararamdaman nila or the bike will tell you. Kasi nandun na ngayon yung digital na So sasabihin na to, may fault na yung mo, ABS mo. Pa-check mo na sa kasa yan. Pa-check mo na siya. So sasabihin niya na sa'yo kung may Ultimo plat nga sinasabi na niya. Yung bago parang ma-plat, sasabihin niya na sa'yo yan ba yung Yan ba yung low pressure na. TPMS. Yung mga built-in na TPMS yan. Which is, dati, ang hirap hanapin na TPMS lang yun. Ngayon, kahit saan kanto ka, may mabibili ka na. So, sa Lazada, meron. Ano ba tawag dito? Na magagamit mo na siya.
readily available yung mga ganong technology na you can use it. At saka kung minsan naka-install na yata sa bike right out of the factory. Out of factory. Hindi lang install, it's standard. Oh, okay. Karamihan ngayon ng mga premium bikes, they have that as a standard. Kasi nga naman, it could save you kung Yes, malambot na yung correct. gulong mo, wa-warning ang kanya, no? Tsaka before pa lang siyang ma-flat, sinasabi niya na siya, it's low pressure. Check mo na, dagdagan mo na. Kaya yun yung mga dati na nangyayari na pag na-flat ka, di ba? Minsan at high speed, biglang mafa-flat ka. Naranasan mo na ba yung ganun, Coach? Ikaw, Bak, naranasan mo Ako, na rin ba? naranasan ko na yun. Naranasan ko na yun. Swerte lang ako dahil rear wheel. Rear wheel. Mas delikado ba kung unahan yung Oo, magkaganon? kasi yun ang steering mo, yun ang direction mo eh. Eh, ang Lalo rear na wheel kung- naman is just ano lang yun. Ang rear wheel is just pushing you forward. Eh, yung front wheel mo, it gives you the steering, it gives you the direction. So, kung wala ka ng steering, wala ka ng direction, hindi mo na alam saan ka pupunta. Ikaw, Bak, naranasan mo na ba yun? Harap. Okay. Hindi, naranasan ko na malambot na yung harap. Uy, iba na yung iba na yung... Bibigat yun di ba? Parang Bigat. tama ba? Pero yung iba kasi, hindi nila Reaction. nararamdaman. So tuloy-tuloy lang sila. Tuloy-tuloy, alam na nila mabigat. Hanggang sa masira. na Okay yung gulo. lang, hanggang mamaya, flat na talaga siya. Sa naranasan ko naman, Coach, nag-trail ako, slight lang naman, pang-shoot lang eh. Hindi naman yung mga hardcore na tinitira ni Bak na trail. Ano lang, paglabas ko doon, yung in-air down ko, nakalimutan kong i-air up. Ang bigat ng Mabigat steering. Na, yes. Mabigat na yun. Mabigat na yun. Unsafe din kasi Unsafe din. Kasi iba ang tire pressure mo when you go on-road. Iba rin ang tire pressure mo when you go off-road. So, nagpa-vary yun. So, it depends on yung situation tsaka yung kung nasaan ka. Okay. With all these technologies, Coach, na available, may maipapayo ka ba sa mga pabili ng motorsiklo? What to look out for? And ano yung mga dapat naka-check na muna na meron yung isang motor pag kukunin nila? Yung kukunin nila, siguro ano yun? Ang number one, pero which is now kasi it's a standard na. Ako, parati ko yun yung gusto ko na which is the traction control and the ABS. Very important yun. Yun ang parati mong pwede mong magamit. Bare minimum na meron ng Bare motor. minimum yun. Kaya nga, ngayon nga, di ba, lahat ng bike, it's a standard na nagkakaroon na ng ABS system. Yung traction control, medyo hindi lahat. Ngayon kasi, ultimo, commuter bikes. So, commuter bike, ibig sabihin, yung mga 110cc. So, nakikita mo, di ba, may ABS to. May model na may ABS, may model na wala. May combination brake. Combination brake, di ba? So, yun yung dapat kailangan na standard sa atin. The ABS system and the traction control. Yun yung bare minimum na kailangan. Kasi yung iba na, let's say, meron na ngayon kasi yung mga, I don't know lang kung tama yung terminology nila, which is yung cornering ABS. Kasi yun yung lumabas eh. So there's a cornering ABS din. So, may mga ano din yun. May mga secondary na lang yun. Plus bonus mo na lang yun pag meron. Nice to have, no? Yes, it's nice to have na kasi pwede mo rin kailanganin yun, lalo na if you are riding on the street. Okay. Now we know the bare minimum pala dapat yung ABS sa traction control. May maipapayo ka naman ba, Coach, sa mga riders na sanay sa super high-tech bikes at gustong sumubok ng analog bike? May maipapayo ka ba para sa kanila? Mag-iingat na lang sila. Ano ba mangyayari? Diba? Parang ingat na lang kasi alam nyo naman, pag-analog, di ba? Parang sinabi mo, you're on your own. Parang ganun na. Galingan mo na lang. Kaya ingat ka na lang. Gagalingan mo. Ingat ka na lang. Di ba? So yun yung mga ano doon. Mahirap na once na you've grown to a bike that has all the technologies and everything, babalik ka doon. Kaya, pero siyempre, Ingat ka talaga. mag-iingat ka talaga. May mga kakilala ka na ba, Coach, na napunta na sa ganyang sitwasyon? Like, sanay na sanay. Laging top of the line, tapos bigla tumikim ng medyo older bike. Meron din. Ano nangyari sa Hindi kanila? nagreklamo sila.
Ang pangit na suspension. Oo. Ang tigas. Ang hirap iliko. Walang preno. Kadyot ng kadyot. Mas ramdam yung bigat yata Diba? pagka ganun eh. Oo, Tama ba? nararamdaman mo kasi. Lalo na yung brake system mo. Kasi yung brake system ngayon, yung ABS kasi, pag walang ABS kasi, normally yan, it's just parang mechanical. Mm. Pag ABS kasi, meron ka ng pump. Mas modulated yung brake system mo. Ngayon kasi, hydraulic lang eh. Hydraulic lang yung, kunyari, walang ABS. It's just an hydraulic. So, malambot din siya. Pero if you have that ABS system, magkakaroon ka na ng yung pump na tinatawag nila. ABS pump. ABS motor. Curious lang ako, no? Sa dami ng motorsiklong na gamit nyo in your careers, mas Tatlo lang ang nagamit ko. Talaga ba? Oo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Ano lang, on a maintenance standpoint, ownership standpoint part ang maintenance di ba? Mas matakaw ba sa maintenance yung mga high-tech na motor? Yes o mas and magastos? no. Yes and no. Kasi ang naman doon, part of the maintenance naman doon, kunyari, nag-change oil ka, kasama na yung oil doon sa mini-maintain mo na system. Kung nagpalit ka ng brake fluid, yung brake fluid naman yun, it also maintain yung ABS pump mo na. Okay. Yun yung niya. okay. So, nagiging magastos ng konti kasi may dagdag eh. Pero in reality, mas matipid siya. In terms of yung safety mo naman. Okay. Tsaka may economy mode. Kaya matipid. Oo, yun yung mga nun. Ang babantayan mo lang naman, maski naman sa analog na motor. Pero kadalasan lang naman kasi dyan na pwedeng masira. Una, kung di mo ginagamit. Oo. So, mag-i-stock up talaga yung mga parts. Kung dinaga yung mga wire. So, huwag mo pa-park sa maraming, alam mo naman na maraming taga. Yung mga ganunan. Nagiging mahal lang kasi mas marami kang parts na inaalagaan and yung mga kailangan. So, dagdag ka ng oil filter, dagdag ka ng, kunyari, oil, kasi mas malaki yung engine, mas malaki yung It's because para naman madami yung oil just to cool out para palamigin naman niya yung engine. Yun yung doon. Dati, ba yung mga oil natin doon? Minsan 3 liters lang. Yung mga 400cc inline 4. Oo, minsan. Nilalagay nga nila doon 2.5 lang. 3 liters lang. Ganun lang yung nilalagay nila doon. Ngayon, kailangan you have to have that standard na 4.2, 4 liters na. Dahil sa mga sensor, no? Sa mga sensor, at saka yung the engine itself. Kailangan palamigin na ngayon. Kasi maliit na yung engine ngayon, hindi na malalaki. Kaliitan na eh. Okay, baliktarin ko naman yung tanong, Coach. For the, huwag natin tawagin elder, no? Yung mga veteran rider. Ito, si Rod. Dito. Yung mga veteran. Kailangan ka dito. Ito. Punta ka dito. Ito kasi, muna to eh. Kailangan ka dito eh. Ayan yung mic. Okay. Kasi hindi ko kayang sagutin yun. Loko. Pag yung mga usapan din. Lapit mo lang sa bibig mo, Sir Rod, Okay. Sa mga rider na sanay naman sa analog bikes, yung mga talagang sanay sila na ito lang yung ABS at traction. Ikaw talaga yan, Rod. Oo, ikaw talaga yan. Talagang ikaw yun eh. May papayo ka naman ba sa kanila pag sasampa sila sa isang moderno na tech-laden na motorsiklo? Tsaka on your experience, Sir Rod, ano bang feeling na sumasakay ka sa bagong motor? Oo, bagong motor. Oo, kasi mga motor mo kasi nun, Hindi, well, you have to learn the new technology, siyempre. Kasi yung mga luma, you do it on your own eh. Diba? Like, for example, magugulat ka, ba't ganito to? Sumisipa yung isa, may pulse yung preno. Pulsating. Although yung traction control kasi, sometimes, there are times that you want to slide. It's one of the fun thing to do, especially on a parang safe environment. So, hindi mo magagawa yun kasi kung may traction control ka, tapos may limiter yung corner mo, yung pag-lean angle mo, ganun. So,
sometimes you turn it off para lang mag-enjoy ka lang. Pero on a safe environment, syempre. Pero on the street, syempre, it helps. It helps Kaso, hindi kasi ako masyado sa, old school nga, kumbaga. So, I'm trying to adapt. Okay, FYI si Sir Rod, no? Veteranong rider to. Rod Chua. Anong favorite mo bang analog bike, Sir Rod? Siguro mga R50. Mabagal yun, R50. Sento Alam ko lang. na. CBX. Okay. Classic. Birago Sa East, Birago na 400. B-twin, tas naka-propeller. Panis. Maraming magagandang mga yung Kawasaki Z9. Yan, maganda. Dati Z1. Basta walang LCD. Kasi di niya na nakikita yan eh. Tapos maraming magagandang, sobrang dami Super 4 lang. Simple as Super 4. Fantastic yung bike. Nabasa ko. End of era na daw si Super 4. Bakit? Si CB13. They will stop producing it. Yung 1100 lang nila, ganda eh. Yung 1300 nila. So gagawa sila ng last edition. Nakailan ba ako CB13? Kala ko ba, 3 lang yung motor mo. Hindi, wala. CB1000 tsaka 2 CB13. Dinaanan ko yata lahat yun. Maganda. Diba? Pero na-google ko lang yun. Google lang. Mula sa CB1. Actually, yung bike na yun, makakarating yun ako saan-saan especially dito sa Pilipinas. Layo na narating. CB1000 ko. Yun. With all those kind of bike na nostalgic, napakaganda, collectors, may papayo ko ba, Coach, sa mga sanay doon, tapos biglang sasakay sa, limbawa, tulad ng bike mo, 1250 GS, tech laden, may papayo ko ba sa kanila? Yun? Yun yung doon eh. Kumbaga, yung adaptation from the old to the new one. Ang lang nun is just to adapt to mas madaling mag-adapt to the new technology. Rather than the technology riders going back to that system, mas mahirap. Kasi pag you are trying the new technology, madali ka maka-adapt na doon. Kasi you're just riding, hindi mo na alam na you're utilizing the technology already. So nagmumotor ka lang ng kung ano yung mo. Kung ano yung ginagawa mo, yun lang naman yun eh. Okay. Unless they will explain ito yun, meron to. Okay. So doon siya nagkakatalo-talo. Yung ang normal na tinatanggal ko is yung automatic braking. Paano? Sa ngayon, yes. Kasi yun, pagka yun nga, kagaya sinabi niya, pagka sabi ni Toto kanina, na pagka lumalapit ka sa isang may kotse, may motor sa harap, mag-isa nang pumipreno yung bike eh. Yan yung radar. Yan yung radar. Yung radar. So that's the adaptive brake system. Yun, syempre, mahirap yung gano'n dahil may time na hindi mo rin napapabiglang pumipreno. Ikaw naman, medyo nagko-cost din ng panic. Kailangan lang aware ka. Parang, ba't pumipreno to? Anong nangyayari? Diba? Naramdaman ko yun, pag tulog ako, biglang pipreno. Ba't nagpipreno to? Bakit ka natutulog ka bigla? Bakit ka natutulog sa ride? Dati panggising, pag nakadikit ka na eh. Nabangga mo na pala, tsaka ka magigising. So yung active braking naman na yun kasi naman yun, it's not parang ginawa naman yun globally. So syempre dito sa country natin minsan hindi siya adapt. Daming kamote kasi dito eh. Hindi, tsaka dalang traffic kasi. So ang radar kasi it detects metal. Metal ang inaano niya, dinidetect niya. Hindi ko lang alam kung pag may tumawid na tao if madidetect niya. Pero ang pagkakaalam ko, which they told me, it's metal ang kaya nakikita niya kotse. Doon ako, hindi yun pwede sa tao kasi, di ba usually naka-activate naman siya kapag naka-cruise control ka. Which means, dapat nasa highway ka. Nasa highway. So, wala talagang tatawid dapat. Ang BMW kasi, kahit hindi ka naka-cruise control, gagana siya. May gumagana na. Gagana siya. Amazing. Gagana siya. So, umiilaw siya. So, it gives you a warning dun sa... Uy, ayun na. Yeah! Barbecue Shack! Delivery pa talaga. Salamat, Roger. Okay, maraming salamat sa Barbecue Shack. At
The best in the world daw The yun. boys in the world. the best. The world number one. Number one. Barbecue siya. Bilisan mo na yung interview kasi kakain na tayo. Okay. Dapat Coach Toto lang yung tanong natin na pang-rap Tatanungin ko na rin si Sir Rod, no? Hindi yung tunay na rider question natin. Babalik ko ngayon dun sa question ni Iba. Anong question ni Iba? Does smart bikes create dumb riders? Yun na yung last na tanong ko. Talaga bang nakakapurol siya? Ang sama ng term nakakapurol, pero yun ba talaga epekto niya? Well, sige, ikaw na. Yeah. Ikaw? Ako? Ayoko sana. Well, actually, you have to learn the basics, syempre. Oo. So, for me, kasi, magsimula ka dun sa, kasi kung nag-depend ka sa technology, Right which away. you're not supposed to use pa rin nga talaga, is the traction control and the ABS, paano pag wala or nasira? Or it's not working Nagloko. properly. So you have to adapt. You have to know how to use without the technology. Kasi sabi nga ni Coach Toto, mas madali from analog to digital. Kaysa from digital, bumalik ka sa analog. Yung pabalik, no? So, baga parang sobrang pampered ngayon ng mga riders with the new technologies Kulang na nga lang, may umakay sa'yo Diba? Habang nagmamotor ka, may nakaakay sa'yo May mga BMW na tumatayo mag-isa, ha? Yan na nga yung concept bike. Actually, yung tumatayo mag-isa, yan na yung technology na yung cornering ABS or in the BMW term, it is the ABS Pro. Oh. So yan na yung, hindi naman siya yung pero when you corner, itatayo ka ng bike. Yun yung niya. So ngayon kasi, meron na yung dinidevelop na nila ngayon, siya na mismo ang tumatayo. Kahit walang rider. Kahit walang rider. Diba, ngayon nga, meron ng Meron na actually. Kotse na autonomous. Yes. Hindi natin alam, sooner or later, pati sa pagmamotor. Sasakay ka na lang. Mag-book ka ng angkas, no? Darating sa'yo. Darating sa'yo, walang rider. Solo na lang. Diba? Sasakay ka na lang. Magkaroon ng issue yan somewhere na nag-book ka ng taxi or may dumating walang driver. Sasakay ka ba? Alam mo walang nagmamaneuver nung sasakyan. So, pero doon na papunta yung mga technology. Kaya yung technology ng kotse, ng motor, it's still growing. It's still being developed. Marami pa. parang Yung mga technology ngayon, they have already developed it 5 years ago. Okay. Coach, dapat yung tanong namin sa'yo na panapos, anong kahulugan ng pagiging tunay na rider? Pero hindi. Yun din yung tanong ko sa'yo. Does technology create more dumb riders? Wag natin sabihin dumb riders naman. Okay. Parang sakit naman. Yan, iba. Palitan natin yung term. Dumb rider ka. Diba? Hindi naman. Ano lang naman kasi yun. Nagiging, sabi na natin, dumb. It's because, sabi ni Rod, nagiging pampered kasi sila. Spoiled. Nagiging spoiled sila with the technology. Yeah. Which is, ang maganda nun, yung technology na yun, hindi niya na ngayon pinaparamdam doon sa rider. So kapag lumipat sila ng ibang bike, ibang technology, or wala yung technology na yun, it makes them dumb. Yun yung doon. Alam mo, King, lahat naman ng bagay sa mundo, hindi naman right away alam mo na kagad. Yun. Tama. Ang importante dyan, aralin mo. Diba? Intindihin mo lang. Yun. In that bombshell. yan ang dulot pala ng technology sa mga riders, no? Maraming salamat sa pagtutok. Follow us on Spotify, on our YouTube. May nanonood ba sa atin sa YouTube? Meron, imposibleng wala. Yan, manood kayo dyan. At i-follow nyo ang aming social media. Yung di marunong mag-Facebook sa YouTube yun. Ayun, pwede. This has been King Senko, Coach Toto, Sir Rod, and Buck. Thank you for tuning in and we'll see you next week. Ano ba episode natin next week? Wala pa? Wala pa naman. Okay. See you guys! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.